2025 na. Ilang days na lang. Ano ngayon, Rad? 18. No? Less than 2 weeks na lang. Less than 2 weeks, 2025 na. Napakabilis. Ilang Sunday na lang natira. 2 Sundays na lang. Okay? So, praise the Lord for that. Nag-ulan ba sa inyo? Okay, malakas palang ulan dito. No? Sa Marbil, doon sa sentro, hindi masyado. No? Dito talaga ang malakas. No? But anyway, salamat na going Visayas na. Kay Jinsan talaga ang sentro ng bagyo. Buti na lang, going sa Surigao, pa Visayas na. Kaya kung talagang dito, grabe na ang baha natin. So, salamat tayo kay Lord na mild lang ang ating Okay, salamat kay Lord. Dito tayo ngayon. Wala tayo sa City Hall. Pwede mamaya na lang. No? Unahin muna natin si Lord. No? So, magalit si Lord kung nauna tayo sa City Hall. Okay? Nagsimbang gabi na ba? Simbang gabi ba? Ito ang tunay na simbang gabi. Ang kanila, madaling araw yan, di yan gabi. No? Ito ang totoong simbang gabi. Kaya salamat tayo, dito tayo tonight. Okay? So tayo please for this evening para sa ating scriptural reading. Okay, let's continue our study sa book of Ephesians. Book of Ephesians. Let's go to chapter number 4. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. All right. Let's start reading verse 1. Beginning verse 1 hanggang verse number 7. Verse number 7. Okay? Chapter 4. Ephesians chapter 4, 1 to 7. Read. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Now, ang theme po ng chapter 4 is about unity. Okay? Ang theme po ng Ephesians chapter 4, it talks about unity. Shall we pray? Lord, we thank you for this evening, Father, for this great time. We can fellowship again with your word. We can fellowship one with another, with our brethren. And thank you for this Bible study this evening na amin na pong mapakinggan muli ang iyong salita. It's my prayer na, Lord, magkaroon kami ng unity. Not only, Lord, in the Lord Jesus Christ, but also, Lord, we have the same mind, the same heart, doing the work of the Lord. This evening, Father, I pray, be with us and guide us, give us understanding and wisdom sa pag-intindi po, Lord, ng iyong mga salita. We pray also for Brother Michael Ramirez, who is not feeling well. Lord, tulungan niyo po siya, gumaling siya sa kanyang trangkaso po. And we continue also to pray for Sister Nining Sulit. Lord, na kayo po ang patuloy po, Panginoon, na sana po makarecover siya soon at mailabas po siya, Panginoon, sa ICU. I-comfort niyo pang family nila. Salamat, isa sa kanyang anak, andito ngayon, kasama po namin si Glenn. I-strengthen niyo sila, Panginoon. Alam ko po, napakahirap po ang may pasyente. Kaya patuloy po kaming nananalangin, Panginoon, na ang inyo pong healing power, ang inyo pong comfort, ay mapasa kanila po, Ama. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Be seated. Last week, we talked about doctrine, our doctrine. And ang iyang karugtong po dyan is our riches in Christ. Tayo po, mga kapatid, ay rich na po dahil po sa ating Panginoon. Ano? Okay? According po sa verse number 3, chapter 1. Verse number 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ,
who hath blessed us with spiritual blessings in heavenly places in Christ. Okay, take note, meron na po tayong mga spiritual blessings, heavenly blessings. Okay, through the Lord Jesus Christ. Now, ano po yung blessing natin? Of course, from the Father. Ano po yung gibigay ng Father sa atin? Of course, ang kanyang anak. No? The fact na nagpadala siya ng kanyang anak, binigay ang kanyang anak para maging Savior natin, that is enough. That is a good blessing ng ating Diyos Ama. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. He spared not. No? Hindi niya pinagkait, hindi niya giwithhold ang kanyang anak para maging Savior po natin, mga kapatid. And of course, ang ating blessing galing sa Son, of course, makita po natin sa verse number 7. At sabi po ng verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So, yan po ang blessing natin mula sa Son. Okay? He redeemed us and give us eternal life, mga kapatid. Okay? So, gigawad tayo. Hindi natin kaya po yan. But salamat po, mayroong gumawa para po sa atin. Okay? So, yun pong blessing natin kay Jesus Christ. And ano ang blessing natin from the Spirit, from the Holy Spirit? Of course, andyan po sa verse 13, in whom ye are also trusted, after that ye heard the word of truth, that the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believe, take note, hindi po before nag-believe, but after nag-believe, after mo na-heard ang gospel of salvation, ano nangyari sa atin? You were sealed with that Holy Spirit of promise. So makita po natin ang Godhead, no? Pareho po sila, may mga blessing. The Father give us His Son give His life, give His blood for us, and then the Holy Spirit sealed us. That means, nagdwell na po siya sa atin. No? Nagstay na po sa atin ang Holy Spirit. So yun pong spiritual blessing natin, mga kapatid. What else? What is our spiritual possession? We are raised and seated in Christ. What else? We are reconciled and set in the temple. Okay? That is our position in the Lord. And tonight, okay, let's proceed to Roman numeral number 2, which is our duty or our responsibilities in Christ. Okay? After we got saved, meron po tayong responsibility. And let's go to chapter number 4. According to chapter 4, look at verse 1. Paul says, therefore the prisoner of the Lord, therefore the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Verse 2, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. Verse number 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Now, first of all, first responsibility as a Christians, okay, as saved believers, first is that we should walk in unity. Amen? That is our responsibility. God expects us as child of God, we should walk in unity. In verse number 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Take note the word unity. And in verse number 4, notice the word one. It is a repeated word. There is one body. Paul mentioned there is one body. That is the body of Christ. There is one Spirit. That is the Holy Spirit. Even as you are called in one hope of your calling. Verse 5, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So how many times the word one has been mentioned in verses 4 and 6? Okay, 4, 5, and 6, mga kapatid. Many times. Okay? It is repeated. There is one Lord, one faith, one baptism, one God. Okay?
So, dyan po natin makikita. And then another word, verse number 13. Till we come in the unity of the faith. Again, the word unity was mentioned. It was mentioned first in verse number 3. Endeavoring to keep the unity. Verse 13, till we come in the unity. So, as Christian, we should walk in unity. Christians should be united. Amen. We should not be divided. There should be no divisions among the children of God. Okay? 1 Corinthians, look at chapter 1. Tingnan niyo po. 1 Corinthians. Anong sabi ni Paul sa mga Corinthians? Ito yung pinaka-problematic na church na gihandle ni Paul. Mga kapatid, nahirapan po si Paul dito sa mga believers po sa Corinth. Kaya patuloy siya nag-follow up ng letter. 1 Corinthians, meron pang 2 Corinthians. Kasi problematic ito ng mga members, mga Christian na sila. Pero nandun pa yung carnality. Verse number 10, chapter 1, verse 10. Look at verse 10. Now I beseech you. Nag-plead siya. Nag-plead si Paul. Now I beseech you, brethren. Take note, brethren na ito ha, hindi ito mga unsaved. Mga saved na po ito. By the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing. Take note, the same thing. And that there be no, notice, there be no divisions among you. Dapat wala sanang pagkabahabahagi sa inyo. Divisions among you. But that ye be perfectly joined together in the same mind. Take note, the same mind and in the same judgment. For it had been declared unto me of you. Sabi ni Paul, my brethren, by them which are of the house of Chloe. So sa house of Chloe nagsimula. Maybe si Chloe ang nagsabi kay Paul. Ito si Chloe, Christian po ito, member po ito sa Church of Corinth, which are of the house of Chloe, that there are, take note, contentions among you. Contentions. May conflict ba? May problema. Meron silang faction. Sabi ni Paul, narinig ko galing kay Chloe na merong contentions galing sa inyo. At tingnan niyo po, anong sabi niya? Verse number 12. Now this I say, that every one of you saith, bawat isa, meron silang mga kanya-kanyang gusto, paborito. Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul, and I of Apollos, and I of, sino? Cephas. Cephas means Peter. And I of Christ. Anong sabi ni Paul sa 13? Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were ye baptized in the name of Paul? So ito yung binanggit niya. Kasi itong mga Corinthian believers, may mga bet sila. May paborito nila, may member na paborito si Paul. Yung isa naman si Apollos. Yung isa naman si Cephas. At yung iba naman kay Christ. So 4 ka grupo. Paul, Apollos, Cephas, at Christ. So sabi ni Paul, is Christ divided? Is Paul crucified for you? Ako ba, si Pablo, na naipako para sa inyo? Hindi naman. So itong mga taong ito, may mga favorite preacher sila. May kanya-kanya silang gusto. Okay? Yung iba, gusto nila si Paul, kasi si Paul, okay. Ito namang si Apollos, eloquent ito, good preacher din. Good speaker din ito si Apollos. Tapos ito namang mga traditional, kay Peter sila. Kasi si Peter, mas on Hudyo siya. Kasi talagang doon siya sa mga Hudyo, leaning si ano. Ito namang mga Gentiles, kay Paul naman sila. Ito namang mga tao na elite, yung mga intellectual, doon naman sila kay Apollos. Kasi si Apollos, intellectual ba? Bright yan siya. Ito si Apollos, very articulate siya. Pag nag-preach siya, talagang kahit kunti lang ba, talagang malaman. Kaya gusto nila naman si Apollos. Pero ang tama na grupo sa kanila, yun lang isa, Christ. Yung iba kay Kristo talaga. Kaya sinabihan sila ni Paul, is Christ divided? Nahati ba si Kristo? Amen.
So itong church ng Corinth talagang problematic. May division sila, may mga faction sila, may mga kanya-kanya silang grupo. Kaya girebuke sila ni Apostle Paul na dapat hindi po ganun. Dapat hindi ganyan ang nasa loob ng simbahan. Kasi si Kristo hindi po nahati. Dapat isa lang po. Amen. No? May mga division sila. May mga division, mga kapatid. Kaya po, anong sabi ni Apostle Paul, no? Sa kanila, mga kapatid, na dapat po sila, okay? Kasi itong mga carnal, tingnan nyo po, chapter 3. Tingnan nyo po, chapter 3. Corinthians pa rin. 1 Corinthians, chapter 3. Verse 1, And I, brethren, could not speak unto you as spiritual. Hindi niya matreat as spiritual, mga mature, sabi ni Paul. Hindi ako makapagsabi sa inyo bilang mga mature Christian. But as unto carnal, mga babe pa, mga carnal. Even as unto babes in Christ. So anong tawag ni Paul sa kanila? Babes in Christ, mga immature. I have fed you with milk and not with meat. Kanino intended ang meat? Ang milk? Sa adult, sa bata? Sa bata. So, sabi ni Paul, milk lang aking ma-feed sa inyo, hindi meat. Kasi di nyo kaya, sabi niya, verse number 3. For ye are yet, hitherto, I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it. Hindi pa ninyo kayang ang mga strong teaching, ang mga strong rebuke, di nyo kaya. Neither yet now are ye able, even until now, sabi ni Paul. For ye are yet carnal. Ito yung reason, sapagkat carnal sila. Immature sila. For where there is among you, anong nasa kanila? Tingnan yung Bible. Ano ang karakter na itong mga Christian na ito? Ano sila? There is among you, sabi ni Paul, envying. Anong envying? Hisa. No? Envying and ano pa? Strife, away-away. And, sunod, divisions, pagkahati-hati. Are you not carnal and walk as men? Sabi naman verse number 4. For while one saith, I am Paul, and another, I am Apollos, are ye not carnal? Verse 5, who then is Paul? And who is Apollos? Sino ba? Sino ba si Pablo at sino ba si Apollos? But ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man. Verse 6, I have planted, that is Paul. Apollos watered, but God gave the increase. Amen? So, sabi ni Paul dito, hindi dapat. Wala kayong, dito ako kay Paul, dito ako kay Apollos. Sabi niya, ang nagtanim at nagbinyag, pareho lang ang reward. But God gave the increase. Apollos planted. Paul planted. Apollos watered. But God gave the increase. Okay? So dapat walang division. Itong mga Corinthians, may mga hisa sa kanila, may mga inggit-inggit, may mga division, may mga contentions. Kaya dito po mga kapatid, sa Ephesians, ang encouragement ni Apostle Paul sa mga Ephesian believers na magkaroon sila ng unity. Amen. Unity is very important. Unity is essential. At unity is applicable sa lahat na aspeto ng bahay, ng area ng life natin. Pamilya, pag walang unity, walang maaabot. Pamilya na walang unity, mga kapatid, wala. Magulo ang bahay, magulo ang pamilya kapag walang unity. Hindi ma-achieve ang goal. Hindi uusad ang pamilya pag walang unity. Amen po ba? Ganon din po sa church. Kapag hindi tayo united, hati-hati tayo, babahagi tayo, mga kapatid, wala tayong maaabot. So, salamat sa Panginoon sa ating recent na Thanksgiving. So, nakita ko po yung unity. Amen? Kasi gawain ito ng Panginoon. Ang mga unbeliever nga, makita mo sila, united nga sila. Pag magpista ang GKK nila,
Talagang busy sila, lagay-lagay ng mga banderitas, nagalinis, may nagapintura. O di ba, excited din sila. Unbeliever yun. Tayo pa na believer, much more tayo mga kapatid. Because we have the same spirit. Amen? Oh. Diba napakaganda, busy, ang iba ga-decorate, ang iba ga-arrange, ano. Lahat tayo. Nung Saturday, nakauwi ako dito, past 9 na, sinundo ko yung ating speaker, mga kapatid. Pag sundo ko sa Jinsan, palabas pa lang sila ng Davao City. Katagal kong paghintay doon sa Jinsan. Oh. Pagdating ko sa Jinsan, ano pa lang sila? Tawag dito, Turil. Sabi ko, ilang oras pa yung, hintay ko, mga kapatid. Dumating ako, mga alas 6. Doon sa Jinsan. Nakauwi dito, past 9 na siguro yun, Brad Ferdy. Oh, almost 10 na. Almost 10 na, mga kapatid. Nakauwi siguro doon sa Banga, alas 10 na. 11 na. Imagine mo. Oh. So, ganun lang. Kasi gawain ng Panginoon. Pagka Lunes naman, hatid ko pa sa Davao. Kasi nag-request, Pastor, pwede ihatid mo kami sa Davao. Oo, mahirap tanggihan, mga kapatid. Kasi, kasi yan reciprocal. Kung anong gawin mo, ibabalik din sa iyo. So, kahit malayo, kahit medyo parang gusto ko sana magpahinga kasi alam mo, pag galing tayo sa activity, medyo pagod. O late ka na nakauwi, ang dami mo pang Okay, pari-pariho tayo. Kung late na kayo nakauwi, mas late din si Pastor. Marami pang yasikaso doon, plaster dito. Nung pag after ng lunch, yung couple, gihanapan pa namin ng matulugan pagkagabi. Kasi sila, Sister Susan, Brother Ferdy, mag-exit na sila, maaga pa. Subuti, dala na nila yung kanilang gamit. So it so happen, pagdaan namin sa The Kings Inn, bakante. So meron doon, mura lang, tag 800 ang room. So doon namin gi-house. So happy sila, naka-plaster ng So yun, pick up naman pag umaga dito, pick up naman, breakfast naman Monday morning, breakfast naman sa bahay, prepare ka naman. Gusto mo pa sanang mag-nap-nap, magtulog kasi late na natulog, gusto mo pa sanang magpahinga, buraw-buraw konti, hindi pwede, kay may bisita. Mag-serve ka ng breakfast. So, luto naman. Gi-request ko si Ma'am Rachel, luto, tapos nagluto sa bahay, dala naman doon sa bahay. So, breakfast, maya-maya, travel na naman, going Davao. Napaka-traffic pa naman ang Davao. Grabe mga kapatid. Muntik na, ang plano pa namin sana mag-lunch. Imagine, 9:30 kami umalis dito, mga 9. Dating kami, alas 2. Ilang oras yun mga kapatid. Grabe ka-traffic. Merong construction man before ang airport. Iwan ko ng daanan ninyo. Grabe ang traffic. Kung may tulay pa na overpass man siguro. Almost 1 hour. Grabe, doon kami natingga. Na katagal, grabe nga, So pagdating, mga kapatid, tama-tama lagi mag-check-in. Kaya dapat 2 hours before. Kaya kung malit ka, before 2 hours, di ka na papasukin. Kahit naka-check-in ka na online. Dapat 2 hours, dapat doon ka na sa loob, sa boarding area. Ganon. So tama-tama lang. So nag-lunch kami, doon na lang sa terminal. Pasto na ang aming lunch. Pasto na ng hapon. Okay, instead na mag-lunch kami, di na pwede magpasok, di na din sa pwede maglabas. So kain kami. Tapos, pagbalik naman namin doon, traffic na naman. Almost 1 hour naman kami natingga doon sa may construction. Dumating kami dito sa Marbel, almost 9 o'clock. Mga kapatid, nung Monday, almost 9 o'clock kami nakauwi sa bahay. So medyo pagod talaga. First time ko nagbiyahe back and forth Davao. Sabi ko, kung meron lang sanang makarelibo sa akin. Brad Ferdy, wala man pala. Walang ibang wala akong pwedeng mahatak na pwedeng mag-drive, so tiis ko lang. Sakit ang puwit ko, grabe. Ang sila mambig, sakit puwit nila, lalo na ako. Tapos, sakit pa ang paa ko ka-clutch. Grabe talaga sabi ko, kasakit yung paa ko. Ilang distance lang, tapos naman. Ilang libo kaya yung ka-clutch ko, Brad, mula dito, ganun lang. Iba-iba tayo ng function, amen? Iba-iba tayo. So, wag yung sabihin na, si pastor, paayahay lang si pastor, kaya wala, anong ayahay?
Buti kayo, Lunes, nakarelax na konti. Ako, nandun pa sa Davao, back and forth. Atin natin ating speaker. Pero ganun talaga. Kasi ang atin naman dito, ministering. No? Ministering tayo. Okay? Ministering. Kaya, walk in unity. Napakaganda kung yung unity, no? Ma-maintain po natin. Yun ang gusto ng Diyos po sa atin. Kaya sabi niya dito, walk in unity, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. In the bond of peace. Sabi po doon sa Psalm 133 verse 1, nung sabi ni David, how good and how pleasant it is for what? For brethren to dwell together in unity. So, gi-describe ni David, good and pleasant. Yung pong mga tao nag-dwell in unity. Alright. So, napakagulo na ang ating ngayon. Ang ating, lalo na parating na ating politika, election, magulo ang ating bansa. No? Kaya isama po natin sa prayer. Okay, not only that, walk in unity. What else ating makita? Walk in purity. Walk in purity. Yun din ang gusto ng ating Panginoon sa atin. Not only we should walk in unity, but also walk in purity. Verse number 7. Okay? Anong sabi niya dito? Chapter number 5. Chapter 5, book of Ephesians. Balik tayo sa Ephesians. Look at verse number 3. Let's begin reading verse number 2. And walk in love as Christ hath loved us and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Verse number 3, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you, as becometh saints. Neither, verse 4, filthiness, nor foolish talking, nor gisting, which are not convenient, but rather giving of thanks. So ito po yung reminders po sa atin, mga kapatid. Ating responsibility as child of God. Not only we should walk in unity, but also we should walk in purity. We should be pure. Be holy, for I am holy. God said, God expects from His people to live a holy life. A godly life. Kaya sabi niya dito, verse number 3, but fornication and uncleanness. Young people, avoid fornication. That is violation. That is sin. Amen? Okay? Let's maintain purity. But fornication, ano pa? Uncleanness. Ano pa? Covetousness, pagkasakim. Let it not be one's name among you. Dapat itong mga bagay na ito, dapat wala po sa inyo. No? Dapat hindi po pinapractice, sabi ni Paul. Ano pa? Verse number 4. Iwasan ninyo, filthiness. Filthiness. Pagkakarumihan. Ano pa? Foolish talking. Take note, foolish talking. No, mga walang kwenta, mga labay-labay. Iwasan po natin yan. Kung mag-joke tayo, Brad, make sure, Brad, na hindi po masagwa, hindi po masama, hindi po bastos ang ating joke. Hello? Careful tayo. Take note, may nanonood, may nakikinig. No? Mag-iwas tayo, mga men, mga pananay man, or ano. Kahit sa cellphone, iwasan po natin mag-joke ng hindi po maganda. Tawag nila green joke. May color coding pa. Ano pala, ibang kulay. Ano yun na joke? Meron palang white joke. So sabi ng Bible, iwasan po natin. Which are not convenient, na hindi ka dapat. Gisting. Ano po yung gisting? Yung joke na nakakasakit, nakakainsulto. Dapat wala po yun. Nor gisting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Giving of thanks.
Dapat yun, dapat sa ating bibig ba ang maririnig pagpapasalamat, pagpapuri sa Panginoon, kahit mahirap ang sitwasyon, kahit, mga kapatid, may problema, pero dapat sana ang marinig pa rin sa atin ang papasalamat, ang mga pag-praises natin sa Panginoon, ang ating lesson ng Sunday, ang preaching ng Sunday na dapat ang pagpasalamat is, ano po yan mga kapatid? The result of our salvation. Expression yan sa isang believer. Ang pagpapasalamat, natural yan sa believer ang magpasalamat. Hindi dapat yan na pipilitin ka pa. Hindi ka na dapat i-pressure. Kasi way of life na po dapat natin ang pagpasalamat. Amen po. No? Ang ating text, giving thanks, sometimes, always. Amen? Ibig sabihin, kahit may problema. Salamat, nandito si Glenn. Mama niya nasa hospital, almost one month na. Di lang basta-basta mga kapatid, na hospital, nasa ICU. Imagine mo yung ICU. Di basta-basta yan. Okay? Minsan siguro maka-question ka kay Lord, bakit ang tagal, Lord? Bakit hindi mo gi-hear ang aming prayer, Lord? Bakit until now nandun pa? Siguro may mga ganun. Pero sabi ng Lord, anong sabi niya? Giving thanks always. Notice the word always. That means all the time. Non-stop tayo magpasalamat. For all things. All things. Take note, lahat na bagay. Lahat na sitwasyon. Kahit parang mahirap magpasalamat. Pero sabi ni Lord, for all things. Amen. Walk in purity. Ano pa, mga kapatid? So, dapat maging pure tayo. Sikapin natin maging pure. Okay? Gusto ni Lord na ang ating buhay maging pure. Ang ating lakad magiging pure. Look at verse number 11. Ladies, would you please read? Verse 11, read. What's the instruction? What's the command? And have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Huwag tayong makipag-fellowship sa mga tao na ang kanilang gawain ay gawain po ng kadiliman. Huwag tayong maki-compromise sa mga tao na mayroong mga illegal na ginagawa. Okay? Instead, sabi ng Bible, reprove them. Reprove them. Ngayon, December, ang daming mga party-party. Amen? Kapitbahay nyo, relatives nyo. Hindi naman lahat relatives natin, Christian. Eh, baka, contest ng saot. Budots. Sige, paano ha eh. Pababaay. Dut. Ang bihira. Ikaw pa ito gauna-una. Dito na. Halina ka mo. Dito na tayo sa plaza. Ang bihira ka na, Christian, di ka nahiya sa sarili mo na. Ikaw pagapang agda-agda, dira, budots-budots ka na. Una-una ka pa doon sa video. Saan yung videokihan dito? Di pa kayo nagrinta? Amen? Brad, careful tayo. Take note, Christian tayo, Brad. And di tayo mag-wonder kung mahirap natin imbitahin ang kapitbahay natin kung mismo tayo walang separation. Huwag ka mag-expect, madala mo yan, kung ang buhay mo, hindi ka namumuhay ng tama sa harap ng Diyos. Ilang years na kami dyan sa Usita. Nag-transfer kami 2008. Minsan may mga party-party sila, ga-invite sila. Lalo na yung palupok. No. Mula nung dumating ako dito, 2002 sa Marbel, never ko, kahit nagsindi lang kaisa. Sayang ang pera. Amen? Magda. Unfruitful works of darkness. Unfruitful works of darkness. What else? Anong sabi ni Paul? That is our responsibility. Not only, what's number 1? We should walk in unity. Number 2, we should walk in purity.
Third, walk not as other Gentiles. Walk not as other Gentiles. Ano bang ginagawa ng mga Gentiles? Mga kapatid. Okay? Ano ng mga Gentiles? Verse number 17. Verse 17, chapter 5. Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Sabi niya, verse 18, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Amen. Be filled with the Spirit. Ang tao na lasing, puno po ng inumin, puno ng alak. Pero ang tao na Christian, dapat puno tayo, hindi alak, but be filled with the Spirit. Doon tayo dapat. Okay? Now take note, iba po ang feeling, iba po ang indwelling. Ang indwelling, once lang po yan, instantaneous. Nung na-save tayo, automatic nag-reside po ang Panginoon sa atin. Pero yung feeling, that is a daily experience. Daily living natin, mga kapatid, no? Na dapat nating, i-develop, i-improve. Alright. So, dapat wag nating gayahin, sabi ni Paul. Wag nating tularan ang mga Gentiles. Bakit? Ano ba ang mga Gentiles? Look at verse 17, chapter 4. Mga men, pakibasa, Brad. Mga lalaki, chapter 4, verse 17. Read. Alright. So yun po, no? Kung sabi ni Paul, huwag yung tularan ang mga Gentiles, meaning mga unsaved. Okay? Ano po sila? Ano po ang mga Gentiles? In the vanity of their mind. Their mind is corrupt. Verse number 18. And having the understanding darkened. Ano ang ilang understanding ba? Darkened. Di nila nakita. Walang enlightenment. Being alienated from the life of God through the ignorance. Okay, that is in them because of the blindness of their hearts. You see? So ang target ni Satan, mga kapatid, ang mind. Amen? Gusto niya ang tao ma-deceive. Gusto niya ang tao maging, mag-stay na ignorant sa truth. Kaya yun ang target ni Satan, ang mind ng tao. Kaya may stronghold. No? Sabi na ron, captive sila. Kaya nga mag-soul-winning ka, napakahirap mo, di mo makuha ka isa-isa. Kasi naka-embed na yan, matagal na yung practice nila, matagal na yung Kasi na-captive na ni Satan, mga kapatid, ang mind ng tao. Kaya kailangan natin yung patience sa pag-soul-winning. Huwag tayong mainip kung ngayon, di niya naintindihan, pagtanong mo, save ka na ba, Brad, sister? Ay, siyempre, di pataka-sure kasi makasala pa tayo. So, wag mo lang pirsahin, wag ka lang ma-impatient. Kay, di pa niya. Yun nga, kasi mga kapatid, si Satan, yan yung stronghold niya, ang mind ng tao. So, dahan-dahan lang. Kasi later on, makita niya yung truth. No? Truth, mga kapatid. So, walk, no? Walk not as other Gentiles. Ano ang mga Gentiles? Their mind is darkened. Their mind is, sabi ng Bible, is in vanity. Okay? Their mind is darkened. Their mind is, okay? Wala nila. Nakita yung truth. That is why di nila ma-appreciate, mga kapatid. Okay? So, praise the Lord, nakita natin yung truth. Amen? Kaya wag na po tayong lumakad sa mga practice po, katulad po ng mga Gentiles. Pag sinabing Gentiles ni Paul dito, gina-refer po niya yung mga unsaved. Okay? Okay, last, before we will end, mga kapatid, look at verse number 2. Chapter 5, verse 2. Fourth responsibility natin. First, walk in unity. Second, walk in purity. Third, walk not as other Gentiles. Huwag natin tularan yung mga Gentiles sa kanilang lakad. Instead, verse number 2, chapter 5. And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Amen? Walk in love.
Walk in love means that is in action. Walk in action. Love in action. Hindi lang yung nagsabi ka ng love. Now, our example is Jesus Christ. Nung sinabi ni Jesus Christ, He loves us, anong ginawa ni Jesus Christ? And that given Himself for us as a number 1, offering. Number 2, a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. So si Jesus Christ, mga kapatid, is our example. He is not as selfish, but selfless. He offered Himself. He made a sacrifice for us para magkaroon tayo ng salvation. Amen? Yun ang tunay na love. Gi-prove niya ang love niya by giving Himself. He proved His love on the cross. Kaya ang taong nagmamahal, hindi po mahirap mag-offer. Amen? Si Jesus Christ, gi-offer Himself and sacrifice to God. Hindi lang po mga kapatid, nag-offer siya, nag-sacrifice pa siya para sa atin. Kaya po, no? Ano ang sacrifice ni Jesus Christ? Sa Ama. Paano gitanggap ng Ama? Sabi dito, like a sweet-smelling savor. No? Napaka-bango mga kapatid, aromatic yung pag-offer ni Kristo ng kanyang buhay. Para po sa atin, nagiging, mga kapatid, satisfying siya na offering sa Ama sapagkat ang kanyang precious Son ang nagiging final offering para po sa atin. Amen? Di ba ang mga pari nung una, meron silang incense? Tapos meron niyang gitawag, yung incense nila, lagyan nila yan ng myrrh. Isa sa mga ingredients nila, myrrh. Ilalagay nila. Oo. Bago mag-perform. Okay, mga kapatid. And that is a sweet-smelling savor. Doon po sa ano. Okay? Have you remember the offering of Abel, Brad? Nagiging sweet-smelling savor. Kasi nakita ni Lord ang motive niya, ang heart niya totoo. Talagang nung nag-offer si Abel, with love yun. Si Cain, opposite, with envious. No? With jealousy. Kaya po, hindi po nasatisfy ang Panginoon sa offering, hindi sinunog. Ang offering lang ni Abel ang nasunog. Tawag doon, burnt offering, mga kapatid. So sa atin ngayon, wala naman tayong burnt offering. But number 1 sana, every time na ating unang i-offer ang ating katawan, ating body. Sabi niya, therefore, sabi niya sa chapter 12 ng Romans, therefore, my beloved brethren, sabi niya, anong sabi ni Apostle Paul doon sa chapter 12? That you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yung word doon na pleasing is equivalent sa sweet-smelling savor, mga kapatid. So, ang ating service, okay? Malapit na po matapos ang 2024. Amen. Kung i-evaluate natin ating sarili, i-rate natin ating sarili, pasado kaya sa rating. Sa criteria ni Lord ba, kung 1 to 10, paano mo i-rate ang sarili mo? Amen. So may time pa, no? So sana makabawi pa tayo sa Panginoon. Walk in love. Walk in love. So sana ang ating buhay, ang ating motive, ating intention, I hope and pray it should be motivated with love. Si Paul, ginawa niya ito dahil love niya. Mahal niyang Panginoon, mahal niyang ministry. Kaya kay Paul, tingnan niyo po mga kapatid. No? I think Philippians chapter 3, lahat na achievements niya ba, mga credential niya, sabi niya, I count it as a dung, that I may win Christ. Ang kanyang gain para sa kanya, yung nakilala niya ang Panginoon. Anong sabi niya? Philippians 3:13, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. So, sino yung behind niya? Yung mga past achievements niya, yung mga, kung ano siya dati. I-forget niya kasi si Jesus Christ na mga kapatid, ang kanyang ultimate goal. So, let's pray to the Lord na sana itong church na ito, we should walk in unity. Amen? Sana wag tayong magkahati-hati. Sana walang grupo-grupo dito. No? Wala tayong faction dito. Sapat kung ano ang atin dito mga kapatid. Okay?
Take note, we have one God. Isa lang Diyos natin. We have one Spirit. Amen? We have one book, which is the Word of God. Kaya sana po, maipakita natin ang ating unity. Hindi man tayo marami, pero pag nakita ang unity sa atin, mainggit. No, makita sa labas, wow, maganda yung samahan ng taga-Liberty. Pag may program sila, may activity sila, talagang united sila, talagang nagtutulungan sila. Di ba? Napakaganda. Di ka pa nagsulwining, pero nakita nila yung difference. Blessing po yan. Kaya i-pray natin si ate dito. Kasi ga-observe yan sa atin. Amen? Kaya dapat wala siya makita na mga nanay, nagamaritis si sister, ano ba? Ano? Oh. Kung kayo mga nanay, naga-istorya kayo, si sister, tapos doon sa tindahan, tapos narinig ng tindahan, ay nako, wala balda ang Liberty. Amen? Ano ba yan sila dyan? Sila lang nagsisiraan. Sila lang nag-chismisan. Di ba? Pangit. So, dapat hindi ganon. Dapat makita nila na maganda ito. Gusto ko ito. So, dapat sana simula na ito ma-follow up. No? Ila Ma'am Joy, ma-follow up yan si Ate Annabel. What a blessing. So, i-pray natin. May impression siya. Maganda man pala dito sa loob. Ganito pala sa inyo. So, sana po dahan-dahan na mga kapatid. Kasi pag walang makita yung tao, mahirap mo silang dalhin. Dapat may makita silang something sa atin, mga kapatid. Amen? So, tayo po tayo. And let's continue this lesson next Wednesday po, mga kapatid. Amen. Lord, thank you for this evening. Thank you sa instruction na binigay nyo sa amin, Father, through the book of Ephesians, that we should walk